Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito pa rin tayo sa bakbakang Team Magnus Carlsen and Team Perusia. Nagharap sila Pragdananda at Wei Yi. Ayan, nagkaroon daw ng matinding sacrifice queen. Ano kaya yon? Pag-aralan natin. Ang ginawa ni Prag nag-E4, D5 si Wei Yi, Scandinavian ang ginamit na depensa, Knight C3, Queen A5, D4, Knight F6, Knight F3 at nag G6, yun lang. Medyo kakaiba ang preparasyon dito dahil ang normal dito yung C6 at Bishop F5. Pero itong G6 medyo malayo-layong linya at medyo rare gamitin. Bishop C4, Bishop G7, H3 para walang Bishop G4 at nag-castle, castle, C5 talagang medyo kakaiba. Kasi originally, ang theoretical pattern po nito ay nagsi-C6 lang para solid ang D5, ang B5. Pero dito C5, kakaiba. Queen E2 at dito na nga naganap ang novelty. Maaaring kinapa na ito over the board ni Prag, no? Kasi ang old line na naitala pa ay kinapture lang yung pawn sa C5. O, balik tayo sa novelty, Queen E2. May threat si Prag sa E7, nag-Knight C6, D5. Pumasok, dyan kilala si Wei Yi sa mga ganyang style niya na mga ata-atake. Knight x D4, C takes D4, and Knight B5. Ayun. At nag-A6, Knight x D4, and Knight x D5. So dito po ay masasabing ang ganda rin ng black kasi malinis na yung gitna. Rook D1 at nag-E6 para talagang depensado. Nag-C3, Bishop D7 develop at nag-Knight B3 paalis sa Reyna, Queen C7 at kinapture na yung Knight at nag-Queen F3. Dito po medyo pinurovoke talaga ni Wei Yi na magkaroon siya ng or pakain talaga yung pawn. Pero bishop pair naman siya. Yan ang pinanghahawakan niya. Bakit hindi kinapture ni Prag ang libreng pawn na yan? Magbi-bishop C6 kasi na pagpalagay natin, ibalik natin para hindi tamaan ng mga pana-pana ng bishop, mag-rook F8. Ayun, maglalabasan. O di lagay natin sa G4. Mag-rook E4. May mga pang-istorbo, no? O di itago na natin para walang mga sundot, magbi-bishop B5. May sundot pa rin. Kulong pa rin ang Reyna. Tinago ko na nga para walang sundot eh. Bishop B5 pa rin. Mas masama pa yung kinahantungan. Oh. So kaya pala dito ang ginawa, nag-Queen F3 muna para kumbaga sa prutas pahinog-pahinog muna. Pero nag-Bishop A4. Ayun, talagang pamigay talaga. Giveaway talaga yung pawn sa D5. Pero hindi pinansin ni Prag dahil nakakaramdam talaga siya ng panganib. At nag-Rook AD8, dinipensahan na. At nag-Rook D2. Ayan, pahinog muna. Kinapture na para magka-double pawn and nag-D4. Yun lang, talagang malalim ang aplikasyon ni Wei Yi. Nagpakain ng isang pawn at nag-Queen B6 para yun naman ang atakihin, yung B3. O di nag-Bishop G5. Counter pressure. Kumbaga, sa isip ni Prag, yan ang gusto mo talagang labanan, yung mga ganyang bula-bugan. O yun, nag-Bishop G5 at nag-Rook takes D4. Bishop E3, nagpapin talaga at nag-Queen D2. Mukhang malapit-lapit na yung sinasabi nating Queen Sacrifice. Rook A4, ayan na. Tingin ko expected talaga. Talagang sinadya talaga ni Wei Yi. Ayan, pakain na ng Reyna. Queen takes B7 and Bishop D4 para tagpasin ang pawn sa F2. At nag-Rook takes A6. Rook takes F2. Rook A8, ayan, para ma-secure talaga ni Prag na, okay, sige, paganahin mo Bishop and Rook mo, basta yung isang tore mo makuha ko. Kumbaga parang magiging kulang or pilay ang takbuhan ng atake pag nawala yung isang tore. Rook takes B2 with check, King F1. Ayan, at kung check dito, wala namang dapat ipangamba, yung pawn sa G2 ay depensado. Bishop C5, ayun, nabawasan na nga. At kaya nilagay dyan ang bishop para ma-secure din naman ni Wei Yi na wag makaprogress pa unti-unti yung pass pawn na yan. Nag-G4. Ayan, napansin ni Prag, okay, sige, hindi ako makapush pero manggugulo ko sa king side. Ayun, yun ang plano. Nag-H6, abang lang. Queen B8. G5, ayun, pinako na, fix na para di na makapalagpa yung mga pawns na
posibilidad na gagapang, King E1. Ayan na, para puntahan naman itong tore, Rook A2, ayun, nakapush na. Nako, ibang usapan na to. Nakapush na. B5, nako, nakapush na. Yari ka ngayon, Wei. Oh, grabe naman yan. Teka muna. Okay. Pag nag-bishop C5 kasi may check eh. May check. May check eh. May checking pipirmahan. Ayun, tapos B7. Kala ko may bishop C5, huli yung pawn eh. Bishop F4. Ayun, nag-B7. At chumek muna. King C2, check ulit. King D3, check ulit. King C4, check. Aba, pinagchacha muna. Ayun. Ayun, Queen D4, check muna. Kasi dito po mga kamatyas, baka naiisip nyo, Coach, ba't hindi mag-queen? O takes. Yun nga lang dito mga kamatyas. Hindi ko mo may queen, siguradong panalo. Dahil unang-una, naka-fortress position. Pag sinabing fortress, di makakapasok yan. Ay, katibay. Napakatibay. Yung tore, halos hindi na aalisin yan dyan. Ang tibay. Paano makaka-join yung king? Mabuti sana yung king maka-join yung white king. Kaso wala. Hindi kakayanin ng reyna lang yan. Ayun, tama. Nag-queen D4 check, bishop E5, at nag-queen D8, bishop F4. King C5, so anytime naman sa isip ni Prague ay ipopromote naman niya. So mahanap muna siya ng mga timing. Bishop F4 check, King C4, bishop F4 ulit. At Queen D4 check, bishop E5, timplado. Pinipilit talaga dito ni Prague. Ano yung timing ng pilit? Yun tanong. 'Di ba? Bumalik uli doon, no? Wala eh. Hindi matuluyan eh. Draw! Naalala ko yung mga kalaro ko sa nangungulit no. Draw. Ganun eh. H4. Takes. Okay. Nagpupunit na dito ng nagpupunit si Prague. Ginagawa na niya yung mga pamumunit. So, talagang wala. Mahirap. Mahi. Paano pipilitin yan? Paano pipilitin? Walang magawang talaga, progress. Walang progreso. Nakailang ikot na yan 50 moves na walang kainan, no capture within 50 moves, tabla yun mga kamatyas. Sigurado binibilang ni Wei ito. Baka mamaya umabot 50 moves walang kainan. Wala talaga. Hindi maisabay. Antibay ng gwardiya na tore. Yun, teka muna. Mukhang ibang usapan na yata ito Pag nag-rook E5, hindi pwede. Sasabayan lang ng capture and magpo-promote. So, bishop D6, Queen D4, ayan, tinatimingan na ni Prague Ipitasin niya yung bishop King H7, naku po, ayan na nga. Boomy! Eto na, boomy na. Nag-G5, yun lang. Gracious, pwede na pala to. Sabay queen. Winning. Naku, magandang pag-aaral ng endgame ito. Kasi nakatreat pa yung tore, mga kamatyas. Nakatreat pa Ibang usapan to. Halimbawa, ito gagawin, rook E6 kasi yan ang pinagmamalaki ng black na antibay ng tore ko. Di ka makakapasok. Kaso may queen F8, mga kamatyas, sugswang. Paano didepensahan yung F7? Ang sarap ng position, Walang depensa. Wala na bang iba? Nakatreat pa no? Halimbawa kung dito naman pupunta para masabing pagka chumek dyan may ganun. Kaso, sugswang pa rin. Pag gumanon ba, check dito. Pag kumain, parang pwede Kaso ka-capture dito. May pawn. May diferensya kasi may pawn no? Dito lang. Tempo-tempo lang. So, sugswang pa. O di aangat ang king yan. Nip namang mga ikot yun. Dito iikot. Paano kung bumalik lang uli? Dito. Paano kung gumanon? Queen H8. Ay, yun ang mga sekreto ng mga sugswangers. May pang sugswang. Pag nakuha kasi itong pawn, wala. Talo ang dyan. Tapos makapush, talo ang black dyan. So, kailangan maingatan niya Halimbawa, paano bang gagawin natin dito? Paano kung gumanon? Queen E5. Ayun, may mga tempo-tempo, no? Hindi pwedeng bumalik sa G7, may matchas. Sugswang. Pagka gumanon, check dito, pag gumanon, may pasok, may gapang. Biri mo, akalain nyo, iikot yung king?
Alam, may check na eh. Sabay ganun eh. Talo. Grabe, yun ang mga sekretong malupites. Mga kamatsas, oh. May mga sugswangers pala doon. Pang sugswang. Pag sinabing sugswang ha, di makagalaw. May ganun na pala. Grabe. Hindi napansin ni Prag. Napa G5 siya. Kinain lang. Dito, ibang usapan na to. Wala na kasing magagamit na po eh. Dito, ibang usapan na. Baka naiisip nyo po yung ganito. Iba na to. Iba na to. Ipako na lang yan dito eh. Pagka gumanoon, Rook G7, may King F6, no? G4 na lang. Pag gumanito, check dito. Pagka gumanon doon. Paano kung gumanon? May G3, may extra tempo. May extra tempo. Pag check kasi gaganon lang eh. But sana kung wala na tumpon, obligado tore gagalaw. Talo ang black dyan. Kaso may extra tempo. Tablacious to mga kamatsas. Tablacious. Tabla. Po. Nag-iba yung... Yan, pero syempre, mahirap tanggapin to sa puti. Reyna eh. Pilit-pilit pa rin si Prag. Pilit-pilit. Pilit-pilit. Check. Doon. Pilit-pilit. Nasa mag-100 moves na. Ayun, ika-100 moves na yung Queen D5. Ayun, nag-blunder si Wei Yi. Pin. Nako, todas. Obligado mag-King G6, Queen D3 check, ganoon. Tempo ulit, King G6. Ba't ganon? Hindi niya napansin to. Queen D8 ang tira. Oo nga, yan ang tira. Threat muna doon. Pagka halimbawa, paano kung gumanito lang, Bishop F4? Magbi-B8 Queen na. Iba na to. This time kasi, hindi, wait lang. Check pala dito muna. Huwag nang capturein yun. Sabay ganun. Iba ng usapan to. Talo ang ano dyan. May check na pala eh. May pang in-between. Huwag ka capture doon. Grabe talagang endgame. Mga kamatsas, grabe. Aral kayo ng endgame, Wala nagawang progress. Check dito. Kaya kailangan pala yung king nandito sa G6 para walang check. Ang posisyon naka Queen D8 pero yung king nasa G6. Mangyari, yung king nasa G7 nakaka-check. Nakaka-check eh. Di ba? Yun. Flag down din mga kamatsas. Flag down to, tiyak. Gumano no, flag down si Prag. Aray nako, ang sakit. Aray nako. Yan ang mga masasaklap sa chess no? Pag gaganyang rapid eh. Na flag down, kakapilit. May winning sana siya kaso di napilit. Tagumpay yung queen sacrifice ni Wei, pero incorrect play, losing siya eh. No? Mahirap yung i-handle yung position niya eh. Okay, yan po ang bakbakang Pragnanandha and Wei na nagtapos sa ika-119th move. Flag down si Pragnanandha. Ayun, nalaman nyo na po yung score kanina, no? Tambak na tambak ang score nila Magnus kina Ferrugia. Grabe. Pero marami pang darating kasi po ay double round robin sila tapos yung top 2 ay magcha-championship pa. So marami pang mangyayari. Hopefully makapasok ang team nila Magnus kasi isa sa malakas. Tapos malaman kung sino pa yung makakaharap nila sa championship. Okay? Maraming salamat po mga kamatsas at magkita-kita pa tayo God willing sa mga susunod pang chess updates.